inyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang silang ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siyang muli ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago pa hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang kadahilanan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. At mayroon din namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po na tayo'y nandito ngayon sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno, simula ng ating unang long weekend. Palakpakan po natin ang mahal na po. Blessing ho na 2 weekends, long weekends meron ho tayo ngayong August, ngayon at sa susunod pong linggo. At salamat po na kahit mapang-anyaya ang mga pagkakataon na simulan, nandito muna tayo upang isabuhay ang ating debosyon at pananampalataya sa mahal na poon. Napakaganda ho ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ho ang Ebanghelyo na tumutukoy sa turo ng Panginoon tungkol sa tamang relasyon. Yan. Diyan ho natin ilagay ang turo ng Panginoon ukol sa tama at katanggap-tanggap na relasyon. Now, sa akin hong pagsisikap na lahat ma-accommodate. No? Hindi naman ho lahat may asawa. Meron hong mga wala pang asawa, merong mga nagpasyang
hindi mag-aasawa, no? Dalagat binata hanggang sa tumanda na, or nananatiling ayaw mag-asawa. So lahat to pagsisikapan nating bigyang puwang sa ating pagninilay. Nais ng Panginoon ang dalawang bagay para ho sa ating lahat. May asawa ka man o wala, nagbabalak o nagpasya ng hindi mag-aasawa, ano ang dalawang napakahalagang paalala sa atin ng Panginoon dahil sa mula sa pagbasa? Dalawang salita: honesty and importance. English na naman yan, Father. Nosebleed na naman tayo. Tatagalogin ho natin. Total linggo ho ng wika ngayon. No? Di ba? Pambansang linggo ng buwan ng wika. Linggo ng wika. Sa karangalan po ni Manuel L. Quezon. Katapatan at pagpapahalaga sa ating kasalukuyang katayuan. Honesty and importance to our present state of life. Yan ho. No. Pag sinabi ho nating tapat, hindi tayo nagloloko, hindi tayo nandadaya. Sinisikap nating bigyang buhay ng may pagpipigil, disiplina at buong katapatan anuman ang hinihingi ng ating katayuan. Ano ang ibig kong sabihin? Marami ho kasi sa atin ang binata't dalaga, ngunit sa isip, sa kilos, at sa mga pamumuhay, parang may asawa. Bato-bato sa langit, ang matamaan sana ho magising. Di ba? Pasensya na ho ha. Ako ho'y nagpapasintabi na. Lahat ho tayo meron hong pagkukulang sa ngalan ho ng katapatan. Na halimbawa, unahin ko na ho sa aking katayuan. No? Bilang pare, ako ho'y hinihingi ng Panginoon na maging tapat at walang ibang iibigin at paglilingkuran, uunahin at pahahalagahan, kundi ang Diyos at ang Kanyang simbahan. Hindi ang aking sarili, hindi ang ilan. Yun ho ang nais ng Panginoon sa aming mga pari. At ito ho yung aking pinagsisikapang angkinin to own and to appropriate it personally. Nang sa gayon, sa harap ng Panginoon at sa harap ng simbahang sa aking tumanggap, sa kabila ng aking kahinaan, mapagsikapan ko nawang manatiling tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Di ko ho alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Ako ay 56 years old na. Medically speaking, health-wise, marami na rin hong mga isinasaalang-alang. At yun ho ang aking panalangin araw-araw, na sana sa natitira ko pang taon, sana taon, no? Baka buwan nga lang o araw, mapanatili ko ang aking katapatan sa Diyos at sa simbahang Kanyang ipinagkatiwala upang aking mahalin at paglingkuran. Now, kayo ho, natukoy nyo na ba, ano ba o saan tayo hinihingi ng Diyos maging tapat? At yun katapatang iyon maipapakita at maisasabuhay natin ayon sa ating estado o kalalagayan sa buhay. Na kung ako'y may asawa, ang katapatang hinihingi sa akin ng Diyos maging tapat sa aking pinakasalan at sa bunga ng aming pagsasama. Take note, pinakasalan. Turo po ng simbahan na ang nag-iibigan dapat humaharap sa Diyos upang Kanyang mabasbasan. Uso ho ngayon ang live-in. Marami ho ang may mga sexual partner. Permanent sexual partner or occasional sexual partner. Live-in, premarital sex. Pangkaraniwan na sa marami. Pero ho, ang turo ng Panginoon, tulad ng ating narinig,
Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Na kung tayo man ay nagpasyang magmahalan, sana'y ito'y ialay natin sa Diyos upang kanyang basbasan at dala ng ating katapatan sa Diyos at sa ating pinakasalan. Sisikapin nating isantabi ang lahat ng tukso at kamalian. Napagtanto ko nga po, one time I was blessed to attend a civil marriage. Pareho pala ng formula. Sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan, walang hiwalayan. Mapa sa simbahan, mapa sa harapan ni Mayor, pareho pong formula ng katapatan. Nagkakaiba nga laho ng pagbabasbas. Yung kasal sa simbahan, automatically, civilly recognized. Ngunit ho, ang kinasal sa sibil, kay mayor o kung saan man, hindi ho kinikilala ng simbahan. Kaya, pasensya na ho, patawad, ang mga hindi po kinakasal sa simbahan, tinuturing na may pagkakasala. Dahil nais ng Diyos na ang pagsasama ninyo at pag-iibigan kanyang mabasbasan upang siya'y inyong maging katuwang sa pagsasama habang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan. Now, marami ho ngayon ang ayaw mag-asawa, ayaw magpakasal. Gusto lang relationship. Live-in. Para madaling kumalas. Sex, premarital sex, kaliwat kanan. Nasaan na ho ang ating katapatan sa Diyos? Nasaan na yung katapatan natin sa estadong wala pa akong asawa? Kung wala tayong asawa, wala tayong kinakasama. Hindi tayo nakikipag-sex kahit kanino. Pasensya na ho ha, this is very, very serious. Kasi ho, turo ng simbahan, any sexual relationship should only happen after having been married in the church. Kaya ho, no to premarital sexual relationship. True love waits. Ang tunay na nag-iibigan, makapaghihintay. Ulitin nga ho natin yan sa English. True love waits. Please repeat. True love waits. Huwag kakalimutan ha. Ang tunay na nag-iibigan, makapaghihintay. Hihintayin natin na makatapos sa pag-aaral, hihintayin natin makapag-board exams, hihintayin natin makapagtrabaho, maging established, at hihintayin natin tayo'y makasal sa simbahan. Only then would sexual relationship should take place and happen. Marami ho sa atin ngayon, apurado. Hindi makapagpigil. Kaya napakahalaga ho nung kasabihang, true love waits. Dahil yung hindi makapaghintay, apurado, may lakad, di totoo yan. Init lang yan ang katawan, makasarili yan. Iniisip lang sarili. Patunayan mo nga na mahal mo ako, sige, dududo tayo. Iniisip sarili. Pag nakuha, goodbye na. Kaya marami hong abortion, marami hong single parent, at marami hong relationship na nasira dahil sa kawalang katapatan at walang pagpapahalaga. Kaya sana po sa ebanghelyong ating narinig ngayon, muling nagsasalita sa atin ng mahal na poon, na sana ang kanyang pangarap, pangarap din natin, ang kanyang pinahahalagahan at paninindigan at panghahawakan ko rin, na hindi ko sisirain ang pagsasama ng iba at igagalang ko ang pag-iibigan ninuman. Pag-iibigan ko at pag-iibigan ng iba na hihikayatin at kukumbinsin ko magpapasya ako para sa akin at hihikayatin kong iba na magpakasal, mabasbasan ng simbahan. Kakaunti na lang ho ang nagpapakasal sa simbahan. Katwiran, Father, nag-iipon pa kami.
Kailangan bang yung grande? Kailangan bang grandioso? Pasensya na ho, sa akin ho, yabang yan eh. Kung gusto talaga ho nating makasal sa simbahan, dahil nais nating basbasan tayo ng Panginoon, walang iimbitahan maliban sa pamilya lang. Kasi the moment you invite one, jealous na po yung iba. Ano akala mo sa amin? Wala kaming pangregalo? Hindi mo kami iniimbitahan. Mapipilitan ba tayong magpakasal na mangungutang, gagastos ng ubod ng laki para sa isang okasyon? Paano na yung araw-araw na buhay pagkatapos ng kasal? Gutom? Hindi ho yun ang dapat pinag-iipunan. Ang pinag-iipunan, yung panghabang buhay ng mag-asawa at pamilya. Kaya sana ho, sa atin ho mga naririto, inyong mga anak at mga apo, o tayo mismo, seryosohin ho natin at sang-ayunan ng Panginoon na ang gustong magsama, iaalay natin sa Diyos ang ating pagsasama upang Kanyang mabasbasan, upang makasama natin siya at maging katuwang natin siya sa pagtataguyod ng pamilya. Let's not simply settle for civil marriages, nor even worse, choose to live in alone. Hindi ho lahat ng trending at viral tama. I-bash nyo na ako. Isumpa nyo na ako. Father, wala ka lang asawa, bitter ka. Ninindigan lang ako sa paninindigan ng Panginoon. Na sana patunayan natin, tapat tayo sa Kanya, tapat tayo sa nais nating ibigin na hindi natin siya lolokohin, habang buhay natin siyang mamahalin, habang buhay natin siyang itataguyod sa basbas ng Panginoon, sa hirap at ginhawa, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Ito ang pinakita sa atin ng Panginoon. Namatay siya sa krus, sa hirap at ginhawa, di niya tayo tinalikuran. At sana all, hindi lang siya. Tayo lahat, tapat tulad niya, nagpapahalaga sa bawat isa tulad niya. Amen.